Hindi inakala ni Marco na magbabago ang takbo ng kanyang buhay sa isang iglap lamang. Nang aksidente niyang makita si Isabel, ang kanyang dating asawa, na halos 8 buwan ng buntis sa ilalim ng tirik na araw sa San Jose del Monte, Bulacan. Halos manigas si Marco sa kanyang kinatatayuan nang makita niya si Isabel na mag-isang hinihila ang isang mabigat na sako ng pagkain ng baboy. Lalo na nang mapagtanto niyang ang sanggol sa sinapupunan nito ay maaaring anak niya. Ang di inaasahang pagkikitang iyon ang naglantad sa sunod-sunod na masasaklap na katotohanang matagal nang nakabaon. Pinilit nitong harapin si Marco sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Nang hapong iyon, ang daan mula Maynila patungong Bulacan ay nababalot ng ginintuang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno sa magkabilang gilid. Minamaneho ni Marco ang kanyang pick-up truck na ilang buwan pa lang niyang nabibili, katabi si Chloe, ang kanyang fiancé. Isang babaeng laging maayos ang pananamit at kilos, na sumasalamin sa isang modernong babae ng syudad. Papunta sila sa isang malawak na lupain na balak nilang bilhin para pagtayuan ng isang farmstay. Isang proyektong pinaniniwalaan ni Marco na magiging panibagong yugto ng kanyang karera. Walang tigil sa pagkukwento si Chloe tungkol sa mga disenyo, sa kung paano sila makakaakit ng mga turista, at kung paano nila bubuuin ang brand ng kanilang planong green-themed resort. Nakikinig lang si Marco, paminsan-minsay tumatango bilang pagsang-ayon, habang iniisip ang maningning na hinaharap na kanyang tinatahak. Sa kanyang puso, tila lahat ay umaayon sa plano. Mula sa trabaho, sa relasyon, hanggang sa nalalapit nilang kasal. Lumiko ang sasakyan sa isang bakubakong daan ng lupa, napapasok sa isang liblib na lugar, kung saan mas presko at payapa ang hangin. Pinagalan ni Marco ang takbo para maiwasan ang pagtilamsik ng putik, habang nakatuon pa rin ang tingin sa unahan. Sumilip si Chloe sa bintana, pinagmamasdan ang tanawin sa paligid, at bakas sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Ang matatataas na puno, ang mga kupas na yero ng maliliit na bahay, at ang ilang luntiang bukirin ay nagbigay sa lugar ng isang payak na kapayapaan na salungat sa magulong takbo ng buhay sa syudad. Nakangiting sinabi ni Chloe na gusto niya ang lugar, ang pakiramdam ng malawak na lupain, at kalangitan na hinding-hindi niya mararanasan sa syudad. Nang marinig iyon ni Marco, lalo siyang ginanahan. Inisip niyang kung magiging maayos ang lahat, sa loob lang ng ilang buwan, magsisimula na sila ni Chloe ng isang bagong kabanata, isang bagong buhay sa lupaing ito. Ngunit lahat ng iyon ay biglang gumuho sa isang iglap. Pagdating ng sasakyan sa isang maliit na paakyat na daan papasok sa isang nayon, biglang nakita ni Marco ang isang pamilyar na anino. Isang babae na pilit hinihila ang isang sako ng pagkain ng baboy na halos kalahati ng kanyang katawan. Malaki na ang kanyang tiyan, at bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat dito. Mabigat ang kanyang paghinga, basang-basa ng pawis ang likod ng kanyang damit, at bawat kilos niya ay nagpapakita ng matinding pagod. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, pilit pa rin niyang itinutulak ang sako paakyat sa munting burol, na tila nauubos na ang lahat ng kanyang lakas sa bawat paghinga. Sa isang sulyap pa lang, nakilala na ni Marco kung sino iyon. Si Isabel, ang kanyang dating asawa, na nakasama niya sa loob ng 4 na taon. Ang babaeng gumigising kasama niya tuwing umaga. Ang nakasalo niya sa bawat simpleng pagkain noong wala pa siyang pera. Ang babaeng sumuporta sa kanya sa maraming pagsubok. Ngunit siya ring babaeng pinakawalan niya ng akalain niyang paangat na siya sa buhay. Sa sandaling iyon, natigilan si Marco. Bigla niyang inapakan ang preno, dahilan para umabante ng bahagya ang sasakyan at napakapit si Chloe sa hawakan para manatiling balanse. Tinanong siya ni Chloe kung anong nangyari, pero hindi makasagot si Marco. Nakatitig lang siya sa anino ni Isabel na hirap sa mabigat na sako.
na para bang pinaparusahan ang sarili. Isang pakiramdam ng hirap sa paghinga ang pumuno sa kanyang dibdib. Malinaw sa alaala ni Marco na 8 buwan na silang hiwalay. At ang tiyan ni Isabel ay mukhang pampito o pang 8 buwan na. Halos eksakto ang pagkakatugma ng panahon na nangangahulugang ang sanggol sa sinapupunan nito ay malaki ang posibilidad na dugot laman niya. Isang katotohanang direktang tumama sa kanyang puso na para bang nanigas ang kanyang dugo. Nagbalik sa isip niya ang mga lumang alaala, ang mga pagkakataong pinag-uusapan nila ang pagkakaroon ng anak, ang mga pagpapaliban dahil gusto niyang mag-focus sa negosyo, ang maliliit ngunit paulit-ulit na pag-aaway, at sa huli, ang desisyong maghiwalay dahil pareho na silang pagod sa isang relasyong tila walang patutunguhan. Noong mga panahong iyon, walang sino man sa kanila ang nakakaalam na may buhay nang nabubuo sa sinapupunan ni Isabel. Automatikong binuksan ni Marco ang pinto ng sasakyan. Tinawag siya ni Chloe, pero hindi niya narinig. Ang tanging laman ng isip niya ngayon ay ang imahe ni Isabel na naghihirap dala ang malaking tiyan. Mag-isang pinapasan ang bigat ng buhay sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa probinsya. Bumaba siya. Tumapak ang kanyang sapatos sa mainit na lupa na hindi man lang niya naramdaman. Ilang metro lang ang layo niya kay Isabel. Pero para kay Marco, ang distansyang iyon ay parang walang hanggan. Bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa sarili niyang pagsisisi na matagal nang naipon. Nang mag-angat ng tingin si Isabel dahil sa tunog ng humintong sasakyan, nagtama ang kanilang mga mata. Isang saglit na pagkagulat ang gumuhit sa mukha nito. Ngunit agad itong napalitan ng isang malamig at kalmadong tingin na para bang lahat ng emosyon para sa kanya ay matagal na nitong isinantabi. Ang mga matang iyon na dati puno ng lubos na tiwala para sa kanya, na laging nagniningning tuwing umuuwi siya, na nagluha ng dahil sa kanya. Ngayon, ang mga matang iyon ay tumitingin sa kanya na parang isang estrangherong napadaan lang sa buhay niya. Ang sandaling iyon ay mas matinding sampal sa isip ni Marco kaysa sa anumang panunumbat. Tiningnan niya ang malaking tiyan nito, ang mga kamay na bahagyang nanginginig sa pagod, ang paraan ng pagpapakita nito ng katatagan, habang ang buong katawan ay pagod na pagod na. Sa isang iglap, napagtanto ni Marco na nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Lahat ng plano, lahat ng kalkulasyon, lahat ng pangarap sa karera na kapag-uusapan lang nila ni Chloe ay tila naglaho. Ang tanging malinaw sa harap niya ngayon ay isang katotohanang hindi niya matatakasan. Buntis si Isabel at ang sanggol ay malamang na anak niya. Lalong lumapit si Marco. Bawat hakbang ay tila hinihila ng daan-daang nag-uumpugang isipan sa kanyang ulo. Yumuko ulit si Isabel para hilahin ang sako. Hindi na siya tiningnan pang muli, na para bang ang pagdating niya ay walang anumang kahulugan sa buhay nito sa puntong ito. Bumaba na rin si Chloe sa sasakyan. Pinaningkitan ng mata ang dalawa, habang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Alam niyang may dating asawa si Marco, pero hindi niya inakalang haharapin niya ito ng direkta, lalo na sa ganitong sitwasyon. Naisip ni Chloe kung may natitira pa bang pagtingin si Marco para kay Isabel. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng lalaki, ang sagot ay mas nagpabigat sa kanyang damdamin kaysa sa inaasahan niya. Huminto si Marco sa harap ni Isabel at tinawag ang pangalan nito. Nanginginig ang kanyang boses, hindi kasing lakas ng inaakala niya. Saglit na nag-angat ng tingin si Isabel. Nananatiling matatag ang mga mata na tanging isang taong malalim na nasaktan ang mayroon. Tinanong niya si Marco kung anong ginagawa niya roon. Sa boses na napakakalmado na para bang si Marco ay isang taong naligaw. Nakatayo siya sa harap nito. Matangkad. Nakasuot ng plansadong polo at malinis na sapatos. Isang malaking kaibahan kay Isabel na pagod na pagod. Pasan ang mabigat na sako at nakasuot ng kupas na t-shirt. Dati silang mag-asawa, nagsasama sa iisang bubong at naniwalang abot kamay ang kaligayahan. Ngunit ngayon,
Nakatayo sila sa harap ng isa't isa na parang mga taong galing sa magkaibang mundo. Lumapit si Chloe, pilit na pinapanatili ang pagiging magalang na lagi niyang ipinapakita sa publiko. Tiningnan niya si Isabel ng may hindi matukoy na emosyon. Saka lumingon kay Marco na para bang naghihintay ng paliwanag. Sinabi lang ni Marco na iyon si Isabel, ang dati niyang asawa. Apat na salita lang, pero sapat na para bumigat ang hangin. Tumango si Chloe bilang pagbati kay Isabel. Ngunit isang bahagyang tango lang ang isinukli nito bago yumuko ulit para ipagpatuloy ang paghila sa sako, na para bang gusto nang tapusin ang usapan doon. Piniga ang puso ni Marco habang pinapanood ang eksena. Naalala niya noong nagsasama pa sila. Laging sobra-sobra kung magtrabaho si Isabel at madalas niya itong sermonan kapag nakikita niyang nagbubuhat ito ng mabigat. Pero iyon ay mga walang kwentang reklamo lang sa mga panahong masaya pa sila. Ngayon, ang tanawing ito ay nagdulot ng sakit sa paraang hindi niya pa nararanasan. Hindi napigilan ni Marco. Yumuko siya para kunin ang sako, balak na tulungang dalhin sa bahay. Pero agad itong hinila pabalik ni Isabel na may hindi maipaliwanag na katigasan sa mukha. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong. Bawat salita ay mariin. Ang pagtangging iyon ay hindi lang pagtanggi sa isang maliit na tulong, kundi isang pader na humaharang sa kanilang dalawa. Mahigpit pa ring hinawakan ni Marco ang sako. Pilit na pinapakalma ang boses habang sinasabing malapit ng mga anak si Isabel. Delikado ang pagbubuhat ng mabigat. Ngunit isang manipis, pagod, at mapait na ngiti lang ang isinagot ni Isabel. Sabay tanong, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam? Ang tanong na iyon ay tumusok diretso sa puso ni Marco. Mas masakit kaysa sa anumang panunumbat. Hindi sumigaw si Isabel, hindi umiyak, pero ang katigasan niya ang nagpamulat kay Marco na ang mga pinagdaanan nito sa mga nakalipas na buwan ay mas matindi pa sa kanyang inaakala. Si Chloe, na nakatayo sa tabi, ay nagsimulang makaramdam na tila siya ay dayuhan sa usapang iyon. Hindi niya alam kung dapat siyang sumabat o manahimik na lang. Tiningnan niya ang malaking tiyan ni Isabel at ang unang pumasok sa isip niya ay pangamba. Kung anak nga yun ni Marco, gaano kakomplikado ang magiging relasyon nila? Nagsalita si Chloe, ipinaalala kay Marco ang kanilang appointment para tingnan ang lupa. Pilit na ipinapaalala sa lalaki na mayroon siyang ibang buhay, ibang hinaharap na naghihintay. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi agad sinunod ni Marco si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Isabel. Sa tiyan nitong bahagyang gumalaw dahil sa sanggol sa loob. Isang bahagyang paghilab ang nagpatigil kay Isabel. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Natarantang nagtanong si Marco kung ayos lang ba ito. Pero sinabi lang ni Isabel na ayos lang. Malakas lang sumipa ang bata. Sanay na ako. Ang dalawang salitang sanay na ako ay nagpanlamig sa buong katawan ni Marco. Napagtanto niya na sa loob ng 8 buwan, mag-isang hinarap ni Isabel ang lahat. Sanay na siya sa mga gabing masakit ang likod na walang sumusuporta. Sanay nang mag-isang magpa-check up sa gitna ng mga masayang mag-asawa. Sanay nang magluto para sa sarili, alagaan ang sarili, at tiisin ang mga tsismis. Sanay na siya sa pagkawala niya. At iyon ang nagparamdam kay Marco na tila siya ay isang taong nakalimot sa sarili niyang pamilya. Sinubukan ni Marco na humakbang palapit, pero umatras si Isabel. Pinapanatili ang malinaw na distansya. Ipinaalala niya kay Marco na hiwalay na sila at ang buhay niya ay nasa ibang direksyon na. Ngunit nang sabihin ni Marco na maaaring anak niya ang sanggol, natigilan si Isabel ng isang saglit bago kumpirmahin iyon sa isang mabagal na tango. Walang panunumbat, walang pakiusap, walang hiningi. Isang simpleng katotohanan lang, ngunit sapat na para maramdaman ni Marco na nayayanig ang kanyang mundo. Nang marinig iyon ni Chloe, dumilim ang kanyang mukha.
Naintindihan niya na mula sa sandaling ito, magkakaroon ng lamat sa pagitan nila ni Marco na hindi kayang ayusin ng simpleng paghingi ng tawad. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag, kinagat ang labi, pilit na nagpapakita ng kalmado. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang kanyang posisyon ay nanganganib dahil sa nakaraan ni Marco. Samantala, yumuko si Isabel para ayusin ang pagkakatali sa sako at naghandang hilahin itong muli. Hindi siya humingi ng tulong kay Marco ni hindi na siya tiningnan. Ang kilos niyang iyon ang lalong nagparamdam kay Marco na siya ay maliit at walang magawa. Ang tanawin ng isang babaeng 8 buwang buntis na pilit hinihila. Ang isang mabigat na sako patungo sa isang bahay na yari sa kahoy sa dulo ng daan ay parang pumipiga sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang simpleng panonood lang ay nagparamdam sa kanya na tila gumagawa siya ng isang pagkakamaling hindi kayang bayaran ng anuman. Gusto pa sanang magsalita ni Marco. Gusto niyang humingi ng sandali para magpaliwanag, para umunawa, para umasang titingnan siya ni Isabel sa ibang paraan. Ngunit nagsimula nang maglakad si Isabel, dala-dala ang sako. Bawat hakbang ay mabagal ngunit matatag. Ang kanyang payat na katawan, ang malaking tiyan, ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang pisnging sunog sa araw. Lahat ng iyon ay tumatak sa isip ni Marco bilang isang imaheng alam niyang hinding-hindi niya malilimutan. At ang imaheng iyon ang nagpawala ng saysay sa lahat ng planong kapag-uusapan lang nila ni Chloe kanina. Nakatayo si Marco sa gitna ng daanang lupa. Ang mga matay nakasunod sa papalayong anyo ni Isabel na dahan-dahang hinihila ang sako ng pagkain patungo sa bahay sa dulo ng nayon. Matapos, ang matinding pagkabigla, tila nagulo ang lahat ng kanyang isipan. Nakatayo si Chloe sa tabi niya, ngunit ang isip niya ay wala roon. Hindi niya alam kung paano magsisimula, kung sino ang unang haharapin, o kung ang damdaming namumuo sa kanyang dibdib ay pagsisisi, pag-aalala, o takot. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. Ang sanggol sa sinapupunan ni Isabel ay malaki ang posibilidad na anak niya. At kung ganoon nga, sa loob ng 8 buwan, pinalampas niya ang pinakamahahalagang sandali sa buhay ng kanyang anak. Tiningnan ni Chloe ang mukha ni Marco na halos hindi na makilala sa tindi ng tensyon at parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang paglitaw ni Isabel ay nagpasimulang sumira sa lahat ng planong binuo niya kasama si Marco. Pilit niyang pinanatili ang kahinahunan, ngunit bakas na sa kanyang mga mata ang pangamba. Huminga ng malalim si Chloe at nagsalita. Sinusubukang ibalik si Marco sa kasalukuyan. Ipinaalala niya ang kanilang appointment sa may-ari ng lupa, na ang pagiging huli ay makakaapekto sa kanilang reputasyon at plano. Ngunit hindi agad sumagot si Marco. Nakatingin pa rin siya kay Isabel na para bang may puwersang pumipigil sa kanyang mga mata na umalis. Napagtanto ni Chloe na nahaharap siya sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Ang tingin ni Marco kay Isabel ay hindi katulad ng anumang emosyong nakita niya sa lalaki noon. Hindi lang ito pagkagulat o awa. Mayroong pagkabagabag doon na hindi niya kayang unawain. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Isabel ng isang matinding kirot sa tiyan ang nagpayuko sa kanya ng bahagya. Automatikong napahawak ang isang kamay niya sa ilalim ng kanyang pusod. Isang kilos ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang anak. Nakita iyon ni Marco at tila may humila sa kanya mula sa loob. Mabilis siyang lumapit at nagtanong kung ayos lang ba si Isabel. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses na nagpataka kay Chloe. Maikli lang ang sagot ni Isabel. Malakas lang sumipa, 4 na simpleng salita. Pero parang karayom na tumusok ng malalim sa puso ni Marco. Naisip niya, sa loob ng 8 buwan, ilang beses kayang nangyari ito kay Isabel na walang sino mang nasa tabi niya? Bawat paglilihi, bawat pananakit ng likod, bawat gabing walang tulog, bawat pagpapacheck up,
Lahat ay mag-isa niyang pinagdaanan. Tiningnan ni Isabel si Marco ng napakakalmado, ngunit may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Hindi siya nanumbat, hindi nagalit, ngunit ang distansya ay parang isang pintong matagal nang nakasara. Sinabi niya kay Marco na sanay na siyang asikasuhin ang sarili niyang buhay, na ayaw niyang abalahin pa ito, at ang tungkol sa bata ay hindi na nito kailangang problemahin. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalong parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Marco. Hindi niya alam kung anong sasabihin para maniwala si Isabel na gusto niyang may gawin para rito, kahit alam niyang huli na. Gusto niyang sabihin na hindi niya sinasadyang iwan ito, na hindi niya alam ang tungkol sa pagbubuntis, na kung alam lang niya, hindi siya basta-basta aalis. Ngunit lahat ng iyon, kapag binitawan, ay magmumukha lang dahilan at lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Habang pinapanood ni Chloe ang lahat, pakiramdam niya ay talunan na siya kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Para siyang isang tagalabas, hindi makasingit, hindi mahila si Marco pabalik sa kanya. Ang mga bagay na dati niyang pinanghahawakan tungkol sa kanilang hinaharap ay biglang naging marupok. Tiningnan niya si Isabel, ang babaeng nakasuot ng kupas na t-shirt. Ang buhok na basta na lang itinali, ang mukhang sunog sa araw, at ang malaking tiyan. Sa normal na sitwasyon, maaaring ituring ni Chloe si Isabel bilang isang babaeng kapuspalad. Ngunit ngayon, sa harap ng mga mata ni Marco, napagtanto niyang hindi niya maaaring maliitin ang babaeng iyon. Si Isabel ang bahagi ng alaala, ang ugat na pinagmulan ni Marco, isang bahaging hindi pa niya kailanman narating. Gusto pa sanang magsalita ni Marco, pero yumuko na si Isabel at hinila ulit ang sako patungo sa bahay. Ang kilos na iyon ay parang tuldok na sa lahat ng salitang hindi na niya kailangang sabihin. Hindi siya sumigaw, hindi nanisi, ngunit ang kusa niyang pag-alis ang nagparamdam kay Marco na may isa na namang mahalagang bagay siyang nawala na hindi niya alam kung paano pananatilihin. Inilagay ni Chloe ang kanyang kamay sa braso ni Marco. Ipinaalala muli na kailangan na nilang umalis. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit pilit na pinapakalma. Lumingon si Marco sa kanya. Litong-lito ang mga mata. Saka muling tumingin kay Isabel na unti-unting lumalayo. Ang anino'y lumiliit sa ilalim ng sikat ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na tila kinukulong siya ng panahon. Pinipilit na pumili. Hindi siya maaaring manatili sa daan ng lupa na ito. Ngunit hindi rin niya kayang tumalikod na parang walang nangyari. Sa huli, sumunod siya kay Chloe pabalik sa sasakyan. Ngunit ang puso niya ay naiwan sa imahe ng babaeng dati niyang asawa na ngayoy mag-isang hinihila ang mabigat na sako habang dinadala sa sinapupunan ang maaaring dugot laman niya. Naunang pumasok si Chloe sa sasakyan. Huminto muna si Marco ng ilang segundo sa tapat ng pinto. Ang puso'y kasing bigat ng bato. Naintindihan niya na ang pagsunod niya kay Chloe ngayon ay hindi nangangahulugang tapos na. Nangangahulugan lang ito na siya ay nalilito at pansamantalang hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan. Nang sumara ang pinto ng sasakyan, naging tensyonado ang hangin sa loob. Nakatingin si Chloe sa unahan, mahigpit ang hawak sa seatbelt. Alam niyang may distansya ng namamagitan sa kanila ni Marco na hindi niya kayang punan agad. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa manibela. Ngunit bahagya itong nanginginig. Hindi siya makapag-focus sa pagmamaneho. Ang isip niya ay puno ng imahe ni Isabel. Bawat paggalaw ng sanggol sa tiyan nito, napapahawak si Isabel. Ang imaheng iyon ay parang pumipiga sa kanyang puso. Pinaandar ni Marco ang sasakyan. Dahan-dahang umalis sa daan papunta sa bahay ni Isabel. Ngunit habang lumalayo, lalo niyang nararamdaman na tila hinihila siya pabalik. Lahat ng plano, lahat ng pangarap tungkol sa farm stay, sa marangyang hinaharap kasama si Chloe.
ay tila nabalot ng makapal na usok. Tanging isang tanong ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sa loob ng 8 buwan, ano ang mga pinagdaanan ni Isabel nang wala siya? At higit sa lahat, may pagkakataon pa ba siyang maging bahagi ng buhay ng sanggol? Ilang sandali pa lang ang nakakalipas nang magsalita si Chloe. Pilit niyang pinananatiling normal ang boses. Ngunit hindi maitago ang inis na unti-unting namumuo. Tinanong niya si Marco kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Isabel. Kung bakit ganoon na lang katindi ang reaksyon niya, na halos mawala sa kontrol. Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Humigpit ang hawak sa manibela. Nakatingin siya sa unahan, ngunit ang isip niya ay wala na sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Chloe nang hindi ito masasaktan. Ngunit hindi rin siya makapagsinungaling. Sa huli, isang simpleng sagot lang ang kanyang binitiwan. Hindi ko sigurado kung anong nangyayari, pero kailangan ko ng panahon para mag-isip. Ang sagot na iyon ang nagpamulat kay Chloe na hindi na niya hawak ang buong puso ni Marco. Lalong bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Humarap si Chloe sa bintana. Ang mahaba niyang buhok ay bahagyang gumagalaw dahil sa aircon. Sa kanyang puso, nag-uumapaw ang magkahalong emosyon, inis, pagkadismaya, at isang hindi matukoy na pangamba na unti-unting kumakain sa kanya. Hindi naman sa hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ni na Marco at Isabel. Ikinuwento ito ni Marco bilang isang simpleng pag-iibigan na hindi sapat ang tibay para magtagal. Naniwala si Chloe sa kwentong iyon. Inakalang maayos nang natapos ang nakaraan ni Marco at wala nang dapat ipag-alala. Ngunit ang imahe ni Isabel sa ilalim ng tirik na araw, buntis, at may itsurang matatag ngunit pagod, ang nagpamulat sa kanya na hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Si Marco naman, habang papalayo kay Isabel, lalong bumibigat ang kanyang dibdib na parang may nakadagang bato. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng yon na may malaking tiyan. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila sa maliit na inuupahang bahay sa Sampaloc. Ang mga umagang tinitimplahan siya ni Isabel ng kape bago pumasok sa trabaho. Ang boses nitong laging nagpapaalala sa kanyang kumain sa tamang oras. Naalala niya kahit ang maliliit na bagay na dati itinuturing niyang abala. Hindi niya alam kung kailan niya ito nawala. Alam lang niya na ang distansya sa pagitan nila ay lumaki kasabay ng kanyang mga ambisyon. Gusto niyang magtagumpay ng mabilis. Gusto niyang patunayan na kaya niyang iangat ang buhay nilang dalawa. Ngunit sa paglalakbay na iyon, iniwan niya ang babaeng kasama niya mula sa simula. At ngayon, nang makita niya si Isabel na mag-isang pinapasan ang isang buhay sa kanyang sinapupunan, malinaw niyang naramdaman kung ano ang kabayaran ng mga padalos-dalos na desisyon. Pinigilan ni Chloe ang sarili na magsalita ng panunumbat. Alam niyang kung pipilitin niya si Marco sa sandaling iyon, lalo lang lalala ang sitwasyon. Ngunit hindi niya maitago ang isang kaisipang bumabagabag sa kanya. Kung anak nga iyon ni Marco, saan patutungo ang kasal na kanilang pinaghahandaan? Hindi siya isang taong kulang sa pangunawa, ngunit hindi rin siya sapat ang lawak ng isip para kalmadong panoorin ang kanyang mapapangasawa na may malalim na ugnayan sa ibang babae. Lahat ng kanilang plano, lahat ng paghahanda ng kanilang mga pamilya ay tila nanganganib dahil sa pagdating ng isang hindi inaasahang sanggol. Napilitang itabi ni Marco ang sasakyan dahil sa sobrang gulo ng kanyang isip. Hindi na siya makapag-focus sa pagmamaneho. Pinatay niya ang makina, sumandal sa upuan, at huminga ng malalim na para bang katatapos lang tumakbo sa isang mahabang karera na walang katapusan. Tiningnan siya ni Chloe at nakita ang desperasyon sa mga mata ng lalaking dati niyang hinahangaan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Marco bilang pag-alo. Sinabi niyang, anuman ang mangyari, gusto niyang maging tapat ito para sabay nilang hanapan ng solusyon. Ngunit hindi makapagsalita si Marco.
Pakiramdam niya, sa sandaling ito, anumang salita ay mali. Isa lang ang alam niya, kailangan niyang alamin ang katotohanan tungkol sa sanggol. Kailangan niyang bumalik at tanungin si Isabel. Alamin kung ano ang mga pinagdaanan nito at kung nasaan ang kanyang responsibilidad. Ang daan pabalik sa syudad ay tila walang katapusan. Pagsapit ng dapit hapon, nagkulay kahel ang kalangitan. Ngunit sa puso ni Marco, walang kahit isang sinag ng liwanag. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang sangandaan na walang mapa, walang direksyon, at walang patutunguhan. Tanging panunumbat at pagsisisi ang lumalaki sa kanyang dibdib. Nakatitig pa rin si Chloe sa bintana, ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng hindi nakikitang distansya. Hindi dahil gusto niyang lumayo, kundi dahil hindi niya alam kung dapat pa ba siyang sumama sa isang paglalakbay na puno ng gulong hindi niya inaasahan. Pagdating sa syudad, hindi napawi ng maningning na mga ilaw sa kalsada ang bigat na nararamdaman ni Marco. Inihatid niya muna si Chloe sa bahay nito. Walang gaanong imikan. Bago bumaba ng sasakyan, nagtanong si Chloe ng isang bagay na nagpatahimik kay Marco. Sigurado ka pa ba sa kasal natin? Tiningnan ni Marco si Chloe. Nakita ang pamumula ng mga mata nito, ang sakit na bumabalot sa kanya. Gusto niyang sumagot agad ng oo, na gusto pa rin niyang pakasalan ito, na ang pagkikita nila ni Isabel ay isang aksidente lang. Ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang magsinungaling sa isang bagay na siya mismo ay hindi sigurado. Nakita ni Chloe ang pag-aalinlangan na iyon at naintindihan na ang kanilang hinaharap ay mayroon ng malaking lamat na hindi maaaring baliwalain. Bumaba siya ng sasakyan. Marahang isinara ang pinto. Ngunit ang tunog nito ay parang isang malakas na sampal sa puso ni Marco. Naiwan siyang nakaupo roon. Ang mga kamay sa manibela ay tila wala ng lakas. Ang ilaw mula sa poste ay tumama sa salamin ng sasakyan. Ipinapakita ang kanyang mukhang unti-unting nangangalumata dahil sa magulong isipan. Alam niyang hindi pa dito natatapos ang lahat. Alam niyang mayroon pa siyang haharapin na mas malaking katotohanan. Hindi niya sinasadyang iwanan ang babaeng minsan niyang minahal at ang sanggol na nabubuo sa sinapupunan nito. Matapos ihatid si Chloe, umuwi si Marco sa kanyang apartment. Ngunit hindi agad pumasok. Nakahinto ang sasakyan sa parking lot. Patay na ang makina. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang ipu-ipong walang tigil. Nakasandal siya sa upuan. Nakatitig sa kawalan. Naghahalo-halo ang lahat sa kanyang isipan. Si Isabel na hinihila ang sako. Ang malaking tian nito. Ang mga matang kalmado na nakakasakit. Ang maputlang ngiti na tila sumuko na sa karapatang maging mahina. Ang mga imaheng iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang ulo. Sa wakas, bumaba siya ng sasakyan at umakyat sa kanyang apartment. Pagbukas ng pinto, ang kwartong dating maliwanag at moderno ay biglang naging napakalamig at walang laman. Tumayo si Marco sa may pinto. Pinagmasdan ang pamilyar na espasyo na ngayon ay parang banyaga sa kanya. Ang mesang kahoy, ang kulay abong sofa, ang larawang binili niya sa Baguio. Lahat ay nasa tamang lugar, maayos at malinis. Ngunit ang mismong perpeksyong iyon ang nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ang apartment na puno ng material na bagay ay biglang naging isang silid na kulang sa init ng isang pamilya. Napagtanto niya na sa loob ng 7 buwan, nabuhay siya sa isang bahay na walang anumang bakas ng koneksyon. Walang tawanan, walang tunog ng mga pinggan, walang init ng taong dating nakatira roon kasama niya. Tanging katahimikan at lamig na binuo ng mga desisyong inakala niyang tama. Umupo si Marco sa sofa. Hinilot ang kanyang sentido. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa kanyang ulo. Tinanong niya ang sarili kung bakit naging ganito kagulo ang lahat. Akala niya
Ang paghihiwalay nila ni Isabel ay para sa ikabubuti ng pareho. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan ni Isabel ng bagong buhay. Naniwala siyang mas gagaan ang kanilang pakiramdam kung hindi nila ipagpapatuloy ang isang kasal na puno ng hindi pagkakasundo sa mga pangarap. Ngunit lumalabas na ang desisyong iyon ang naging dahilan ng mas malalim na sugat para sa kanilang dalawa. Naalala niya ang mga gabing magkatabi sila sa maliit na inuupahang bahay noon. Laging si Isabel ang nagluluto. Laging nagtatanong kung pagod ba siya. Laging nag-aalaga sa kanya sa bawat maliit na detalye. Ang mga bagay na iyon na dati itinuturing niyang normal at minsay nakakainis pa. Ngayon niya lang naintindihan na iyon pala ang pinakasincere na maibibigay ng isang babae sa kanyang asawa. Sumandal si Marco. Naalala ang tanong ng doktor. Nasaan ang kasama? Sa tuwing nagpapa-check up si Isabel, naisip niya ang eksenang nakaupo ito sa waiting area. Isang kamay sa tiyan. Ang isa'y mahigpit na hawak ang resulta ng laboratorio. Nakayuko para iwasan ang mga maawaing tingin ng iba. Ang pakiramdam na iyon ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Tinanong niya ang sarili. Ilang beses kayang umiyak si Isabel sa loob ng 8 buwan na iyon. Ilang beses niyang gustong tawagan siya pero hindi magawa. Ilang beses siyang tumayo sa harap ng bahay niya, nag-aalangang kumatok. At ilang beses siyang pinalayas ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Parang kumulo ang dugo ni Marco. Naalala niya ang sinabi ni Isabel kaninang hapon. Pumunta ako para hanapin ka, pero may nagsabing ayaw mo na akong makita. Naalala niya ang mga mata nito habang sinasabi iyon. Kalmado. Ngunit sa kaibuturan ay may sakit na pagod na siyang ipakita. Naisip niya kung sino ang nagtaboy dito. At bigla niyang naalala ang reaksyon ni Chloe kanina. Ang paraan ng pagpipigil nito ng emosyon. Ang tingin nitong may pag-iingat kay Isabel. Sa sandaling iyon, isang malabong hinala ang nagpanlamig sa kanyang batok. Hindi pa niya gustong isipin ang pinakamasama. Ngunit alam niyang kailangan niyang alamin. Binuksan niya ang kanyang telepono. Akmang tatawagan si Isabel. Ngunit natigilan. Natakot siyang hindi pa ito handang makipag-usap. Natakot siyang makaabala. Natakot siyang baka masakit ang tiyan nito at lalo lang niyang guluhin ang lahat. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa sofa. Nakatingin sa kisame na parang naghahanap ng sagot. Isa pang takot ang pumasok sa kanyang isip. Ang takot na hindi na niya kilala ang sarili niya. Akala niya, isa siyang responsableng lalaki, marunong magsakripisyo at inuuna ang kinabukasan. Ngunit ngayon, napagtanto niyang iniwan niya ang babaeng kasama niya sa hirap at ginhawa sa panahong pinakakailangan siya nito. Ang katotohanan iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Masyadong malawak ang silid, kaya't rinig na rinig ang kanyang paghinga. Tumayo siya at lumabas sa balkonahe. Pinagmasdan ang walang tigil na daloy ng mga sasakyan sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Ang syudad ay abala pa rin, na parang walang pakialam sa gulo sa kanyang isipan. Ang ihip ng hangin ay hindi nakatulong para luminaw ang kanyang pag-iisip. Napagtanto niyang nakatayo siya sa pagitan ng 200. Ang isa ay ang planadong landas. Pakasalan si Chloe, buksan ang farmstay, at mamuhay ng marangya at matatag na buhay na inaasahan ng kanyang pamilya. Ang isa naman ay isang paglalakbay na hindi tiyak, puno ng panganib. Ngunit ito ang daan patungo kay Isabel at sa sanggol, kung saan naroon ang kanyang puso. Umupo si Marco sa upuan sa balkonahe. Ipinatong ang kamay sa noo. Naalala niya ang anyo ni Isabel nang tumalikod ito. Ang paraan ng paglakad nitong mabagal ngunit matatag. Hindi naghihintay ng tulong. Hindi nangangailangan ng kasama. Naalala niya ang paghawak nito sa tiyan kapag sumisipa ang bata. Ang kilos na iyon ang nagpamulat sa kanya
na si Isabel ay naging isang ina sa paraang hindi niya kailanman lubos na naunawaan. 8 buwan nang lumalaki ang bata sa sinapupunan nito nang wala siya. Ang isiping iyon ay masakit na hindi niya mailarawan sa salita. Bigla, naramdaman ni Marco na hindi na siya maaaring manatiling nakaupo. Tumayo siya, pumasok sa bahay, kinuha ang telepono at tinawagan si Isabel. Habang nagriring, bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may pumipiga rito. Hindi siya sigurado kung sasagutin nito o kung ano ang una niyang sasabihin. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring magtago. Kailangan niyang sabihin dito na gusto niyang managot, na gusto niyang malaman kung paano lumalaki ang bata, na gusto niyang ayusin ang mga nasira. Gaano man kahirap ang daan sa hinaharap, kailangan niyang magsimula sa isang tapat na salita mula sa kanyang puso. Habang nakaupo si Marco sa kanyang apartment sa ilalim ng dilaw na ilaw, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang screen at isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi si Isabel ang tumatawag, kundi ang kanyang ama. Bihirang tumawag si Mang Tadeo sa gabi kung hindi importante, kaya't nag-alinlangan si Marco bago sagutin. Ang boses ng kanyang ama ay umaling-awngaw, puno ng awtoridad, isang boses ng lalaking sanay na kontrolin ang lahat sa pamilya. Tinanong nito kung nasa bahay ba si Marco at sinabihang pumunta sa kanya kinaumagahan. Ang boses nito ay matigas, walang puwang para sa pagtanggi. Opo, maikling sagot ni Marco bago ibaba ang telepono. Sumandal siya sa upuan. Isang pakiramdam ng kaba ang gumapang sa kanyang puso. Kilala niya ang kanyang ama, isang taong ayaw sa kaguluhan. Gusto niyang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, mula sa kumpanya, pera, hanggang sa personal na buhay ni Marco. Tutol ang kanyang ama kay Isabel mula pa noong una, dahil sa tingin niya ay hindi ito nababagay sa kanilang pamilya. At nang maghiwalay sila, itinuring niya itong tamang desisyon. Para sa kanya, ang kasal kay Chloe ang tamang landas para kay Marco. Kaya't tiyak na nakarating na sa kanya ang tungkol sa pagpunta ni Marco sa Bulacan. Tumayo si Marco at kumuha ng isang basong tubig. Ngunit pagkalapag niya nito sa mesa, muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Isabel. Ang paraan ng paghigpit nito sa sako, ang paghawak sa tiyan kapag sumisipa ang bata, ang katatagan at pagtitiis na iyon ang nagparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit. Hindi niya maintindihan kung paano nakayanan ni Isabel ang lahat nang hindi humihingi ng tulong at kung bakit niya hinayaang umabot sa ganito ang lahat. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Pabalik-balik siya sa malawak, ngunit malamig na kama. Inisip niya ang pagkikita nila ng kanyang ama, si Chloe, ang hinaharap, at higit sa lahat, si Isabel at ang sanggol. Pagsikat ng araw, nagdesisyon siyang kailangan niyang marinig ang katotohanan mula sa kanyang ama. Kailangan niyang malaman kung may nangyari sa pagitan ng pagpunta ni Isabel sa kanya at ng kanyang kawalang alam. Dahil ang mga salita ni Isabel ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Pumunta ako para hanapin ka. Pero may nagsabing ayaw mo na akong makita. Kinaumagahan, nagmaneho si Marco papunta sa bahay ng kanyang ama, sa isang tahimik na subdivision. Doon siya lumaki. Ngunit ngayon, kakaiba ang pakiramdam niya sa pagpasok. Nakaupo ang kanyang ama sa beranda, sa tabi ng isang tasang tsaa na umuusok pa. Tiningnan siya nito ng may seryosong mga mata at itinuro ang upuan sa tapat. Umupo si Marco, bumibilis ang tibok ng puso. Nagsimula si Mang Tadeo sa isang tanong na nagpatindig sa likod ni Marco. Nakita mo raw ulit si Isabel sa probinsya, tama? Tumango si Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Buntis daw siya, tama? Tanong ulit nito. Humigpit ang hawak ni Marco sa kanyang mga kamay at tumango muli.
Isang saglit na inis ang dumaan sa mukha ng kanyang ama, na para bang nakarinig ng isang nakakabahalang balita. Sinabi nitong wala nang kinalaman si Isabel kay Marco. At kung buntis man ito o hindi, problema na nito iyon. Nang marinig iyon ni Marco, parang nanigas ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang ama. Ganoon po ba talaga, Pawatay? Maaaring anak ko ang batang iyon. Bagi ka ba bahagyang natigilan si Mang Tadeo sa kanagkrus ng braso. Sinabi niyang kahit na anak pa ni Marco ang bata, hindi dapat mahila pabalik ang buhay niya ng isang babaeng sa tingin niya ay hindi nababagay. Naalala ni Marco ang pag-alis ni Isabel, ang mga mata nito kahapon, ang paraan ng pag-aasikaso nito sa lahat ng mag-isa. Naramdaman niyang kumukulo ang dugo niya sa galit. Tinanong niya ang kanyang ama ng pinakamahalagang tanong. 8 buwan na ang nakalipas. Pumunta po ba si Isabel para hanapin ako? Sumandal ang kanyang ama, lalong tumalim ang mga mata. Ngunit ang mismong pagkaantala nito sa pagsagot ang nagpamulat kay Marco na hindi simple ang sagot. Sinabi ni Mang Tadeo na huwag nang balikan ang nakaraan. Saka itinaas ang tasa ng tsaa na parang umiiwas. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Marco. Inulit niya ang tanong, malinaw ang bawat salita. Sa wakas, pagkatapos ng ilang segundong parang isang minuto, diretsong sinabi ng kanyang ama, oo, pumunta siya. At sinabi ko sa kanya na ayaw mo na siyang makita. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong bumagsak sa pandinig ni Marco. Nanlamig ang kanyang buong katawan, ngunit namula ang mukha sa galit. Bigla siyang tumayo. Namumula ang mga mata sa sakit. Bakit na niyo ginawa yun, tay? Tay, bakit na niyo ginamit ang karapatan niyo bilang ama para hadlangan ang isang babaeng desperadong naghahanap ng tulong? Nanatiling kalmado ang kanyang ama na para bang tama ang kanyang ginawa. Sinabi niyang gusto lang niya ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang anak na hindi matatali sa isang taong walang maidudulot na kabutihan. Sinabi niyang pinoprotektahan niya si Marco. Ngunit para kay Marco, hindi iyon proteksyon, kundi pagnanakaw sa kanyang karapatang malaman, sa kanyang pagkakataong managot, at sa kanyang kakayahang manatili sa tabi ng babaeng nagdadala ng kanyang dugo. Tinitigan ni Marco ang kanyang ama ng matagal. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may namagitang distansya sa kanila na mahirap nang tulayin. Sinabi niyang walang karapatan ang kanyang ama na magdesisyon para sa kanya. At lalong walang karapatan na itulak si Isabel sa isang nakakahiyang sitwasyon. Tiningnan ni Mang Tadeo ang anak ng may pagkadismaya. Habang si Marco naman ay tumingin sa ama nang may mga matang puno ng sakit at galit. Alam niyang anumang susunod na usapan ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng bahay. Pakiramdam niya ay nabubunot ang lahat ng ugat ng kanyang pamilya sa kanyang puso. Nang sumara ang gate sa likod niya, natigilan si Marco ng ilang segundo at huminga ng malalim. Alam niyang narinig niya ang katotohanang pinakaayaw niyang marinig. Ngunit ito rin ang katotohanang gumising sa kanya. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi na makipagtalo, kundi bumalik kay Isabel at sabihin sa kanyang sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang may makialam pa. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, umupo, at mabilis na nagmaneho patungong Bulacan. Patungo sa lugar kung saan naroon ang babaeng 8 buwan nang nagtitiis sa kalungkutan na dapat sana'y kasama niyang pinapasan. Nagmamadaling nagmaneho si Marco pabalik sa Bulacan. Ngunit ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang mga salita ng kanyang ama ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang tainga, nagdudulot ng sakit sa bawat tibok ng kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na sa loob ng 8 buwan, ang distansya sa pagitan nila ni Isabel ay hindi lang dahil sa kanilang hindi pagkakaunawaan, kundi dahil din sa pakikialam ng sarili niyang ama.
Sa tuwing naiisip niya ang eksenang buntis si Isabel na naghahanap sa kanya, ngunit tinataboy, parang pinipiga ang kanyang puso. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, nakatuon ang tingin sa daan, ngunit ang isip niya ay matagal nang lumipad pabalik kay Isabel. Nang lumiko ang sasakyan sa pamilyar na daan ng lupa, umalimbukay ang pulang alikabok sa sikat ng hapon. Ang hangin dito ay ibang-iba sa ingay ng syudad. Ngunit ngayon, ang kapayapaang iyon ay nagparamdam sa kanya ng pagkasakal. Alam niyang haharapin niya ang isang babaeng labis na nagdusa. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang panunumbat o galit nito, kundi ang pagsasara nito ng puso at hindi na pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Paghinto niya ng sasakyan, nakita niya si Isabel na nakaupo sa harap ng maliit na bahay, nakahawak sa tiyan at nakatingin sa malawak na bukirin. Ang ihip ng hangin ay naglipad sa ilang hibla ng kanyang buhok na basa ng pawis. Ang imaheng iyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso habang bumababa siya ng sasakyan. Narinig ni Isabel ang paghinto ng sasakyan at lumingon. Bahagyang nagulat ngunit agad na bumalik sa pagiging kalmado. Dahan-dahang lumapit si Marco. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinanong na siya ni Isabel kung bakit siya bumalik. Ang boses nito ay hindi mataas o malamig. Boses lang ng isang taong pagod ng umasa. May kambali dito dahil sa tanong na iyon. Huminga ng malalim si Marco. Umupo siya sa kahoy na upuan sa tapat ni Isabel. Nakatingin ng diretso sa mga mata nito na para bang gustong iparating ang lahat ng katapatan sa kanyang puso. Sinabi niyang kinausap na niya ang kanyang ama, na alam na niya ang tungkol sa pagharang nito at pagsisinungaling na ayaw niya itong makita. Nang marinig iyon, natigilan si Isabel. Ang kanyang mga kamay sa tiyan ay bahagyang kumalas. Isang saglit na sakit ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang sakit na pilit niyang itinago. Ngunit agad din siyang ngumiti ng maputla na para bang ang sakit na iyon ay naging isang pamilyar na bahagi na ng kanyang buhay. Ngayong alam mo na, anong magbabago? Tanong niya. Tiningnan ni Marco ang mga mata nito, ang mga matang kasama niya sa loob ng maraming taon, na dating nagniningning sa pag-asa. Ngunit ngayon ay tahimik na parang isang tuyong lawa. Sinabi niyang gusto niyang bumawi. Gusto niyang makasama ang anak at makasama ito sa nalalabing panahon ng kanyang pagbubuntis. Ngunit umiling si Isabel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinabi niyang sa loob ng 8 buwan, natutunan na niyang bumangon sa tuwing nanghihina. Mag-isang magpa-check up, maghanda ng gamit ng sanggol, gawin ang lahat ng gawain sa bahay, at tiisin ang lahat ng tsismis at mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Sinabi niyang nang magkita sila kahapon, bahagyang kumabog ang kanyang puso, ngunit mas nanaig ang sakit dahil alam niyang mayroon na siyang ibang buhay, ibang babae na naghihintay. Ayaw niyang maging dahilan para sirain ni Marco ang buhay na pilit nitong itinatayo. Papay. Bawat salitang binitiwan ni Isabel ay parang pumipiga sa puso ni Marco. Naramdaman niya na ang katatagan nito ay mas masakit pa kaysa sa kahinaan. Dahil kung gaano katatag ang isang tao, ganoon din kadalas ang mga pagkalugmok na pinagdaanan nito. Napahawak siya sa braso ng upuan para hindi makagawa ng padalos-dalos na bagay. Sa huli, sinabi niyang hindi niya kayang magpatuloy sa buhay, na parang walang nangyari. Kailangan niyang managot para sa bata. Kailangan niyang malaman kung paano ito lumalaki. Makasama si Isabel sa mga huling araw ng pagbubuntis at protektahan silang mag-ina mula sa lahat ng paninirang puri na dapat sanay siya ang sumalo. Tumalikod si Isabel, namumula ang mga mata.
Ayaw niyang umiyak dahil alam niyang kapag bumigay ang kanyang emosyon, hindi na niya mapapanatili ang kalmadong pinanghahawakan niya sa loob ng maraming buwan. Tinanong niya si Marco ng isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Kung ganyan ka pala ka-concern, bakit sa loob ng 8 buwan, hindi mo man lang ako kinumusta kahit isang beses? Gusto sanang sabihin ni Marco na hindi niya alam, na itinago ng kanyang ama ang lahat, na inakala niyang umalis si Isabel dahil wala ng pagmamahal. Ngunit lahat ng iyon ay huli na. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad ng tapat, walang dahilan. Nagkamali ako, sabi niya. Masyado akong naniwala sa sinabi ng iba. Hindi ko inalam, hindi ko binalikan. Yumuko si Isabel at hinaplos ang tiyan nang biglang sumipa ang bata. Ang kilos na iyon ay nagpatahimik kay Marco. Sinabi ni Isabel na hindi niya kailangan ng konsensya nito. Ang kailangan niya ngayon ay kapayapaan para sa kanyang anak. Ayaw niyang lumaki ang bata sa isang pamilyang puno ng lamat. Sinabi niyang hindi niya ipagkakait ang karapatan ni Marco bilang ama. Ngunit natatakot siyang bumabalik lang ito. Dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa pagmamahal. Dahil kung ganoon, masasaktan lang ulit silang mag-ina. Nang marinig iyon, tumayo si Marco at lumuhod sa harap ni Isabel, na ikinagulat nito at napatayo rin. Hindi siya lumuhod para humingi ng pangalawang pagkakataon sa kanilang relasyon o para magmakaawa. Sinabi lang niyang gusto niyang bigyan siya at ang bata ng pagkakataong patunayan na ang kanyang pagbabalik ay hindi pansamantala. Sinabi niyang hindi niya alam ang hinaharap, ngunit sa kasalukuyan, alam niya kung ano ang pinakamahalaga sa kanya, at iyon ay silang mag-ina. Tiningnan ni Isabel ang lalaking nakaluhod sa harap niya, bahagyang nanginginig ang mga mata. Sa loob ng 8 buwan, inisip niya ang sandaling babalik si Marco. Ngunit hindi niya inakalang sa ganitong paraan. Ang lahat ng depensang binuo niya sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay nagsimulang gumuho. Hindi siya agad sumagot. Inalalayan niya si Marco na tumayo dahil ayaw niyang manatili itong nakaluhod sa magaspang na lupa. Sinabi niyang kailangan niya ng panahon para mag-isip. Hindi siya maaaring magdesisyon ng basta-basta lalo na't malapit ng isilang ang bata at pagod na ang kanyang puso sa mga nakaraang sakit. Tumango si Marco, lumambot ang kanyang mga mata. Hindi niya ito pinilit. Sinabi lang niyang mananatili siya sa malapit at kung may kailangan ito, darating siya. Nangako siyang hindi siya mamimilit. Gusto niyang magsimula sa maliliit na bagay, magsimula sa pagiging sandalan nito sa mahirap na yugtong ito. Tinitigan siya ni Isabel ng matagal. Sa huli, isang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Hayaan na lang natin kung ano ang mangyayari. Ngunit kahit magaan pakinggan ang mga salitang iyon, alam ni Marco na iyon ay isang bahagyang pagbukas ng pinto. Isang pintong kailangan niyang pagsumikapan para makapasok. Matapos umalis sa bahay ni Isabel, hindi agad bumalik si Marco sa syudad. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na ilog sa malapit, kung saan may mga matatandang puno na yumuyuko sa tubig. Ang ihip ng hangin ay nagdudulot ng maliliit na alon. Ngunit sa kanyang puso, mas malalakas na alon ang namumuo. Pinatay niya ang makina, bumaba, at naglakad sa tabi ng ilog na para bang bawat hakbang ay makakatulong sa kanyang ayusin ang magulong isipan. Ngunit habang naglalakad, lalo lang siyang naguguluhan. Sinabi niya kay Isabel na gusto niyang managot, makasama ang anak, at bumawi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot pa rin siya. Natatakot na hindi siya paniwalaan. Natanggihan siya na ang kanyang pagbabalik ay lalo lang makakasakit. Sumandal siya sa isang puno, nakatingin sa kanyang refleksyon sa tubig. Ang kanyang mukha ay halatang pagod, tensyonado, at puno ng responsibilidad. Isang lalaking halos mawala ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay dahil sa mga maling desisyon. Pumikit siya, pilit na huminga ng malalim. Ngunit sa pagpikit niya, muling lumitaw ang imahe ni Isabel kanina.
nakaupo sa harap ng bahay, hawak ang tiyan, ang mga matay nakatanaw sa malayo, ang mukha'y may bahid ng kalungkutang hindi maipaliwanag. Ang babaeng iyon ay mag-isang lumaban mula sa simula ng pagbubuntis hanggang sa malapit na siyang manganak. Habang siya, na dapat sanay sandalan, ay abala sa mga mararangyang proyekto, mga eleganteng pagpupulong, at mga planong walang puwang para rito. Naramdaman ni Marco na parang may pumipiga sa kanyang puso. Na pagtanto niyang nagbago na ang lahat. Hindi na siya maaaring bumalik sa dati niyang buhay. Hindi niya kayang pilitin ang sarili na kalimutan ang imahe ni Isabel na pagod o ang sanggol na lumalaki nang wala siya sa tabi. Alam niyang kailangan niyang tahakin ang paglalakbay na ito. Gaano man kahirap, tumayo siya, kinuha ang telepono, at tinawagan si Isabel para lang sabihing babalik siya mamayang gabi kung may kailangan ito. Maikli lang ang sagot ni Isabel na ayos lang siya at huwag mag-alala. Ang boses nito ay magaan, ngunit matatag. Iyon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ngunit kasabay nito ay sakit. Masyado na itong sanay na wala siya. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik si Marco sa maliit na bahay ni Isabel. Tumayo siya sa labas ng gate. Ayaw pumasok ng padalos-dalos. Bukas pa rin ang pinto at nakabukas na ang dilaw na ilaw. Lumilikha ng isang maliit at mainit na liwanag. Sumilip siya at nakita si Isabel na inaayos ang ilang damit ng sanggol sa sampayan. Ang maliliit na damit, simple ang kulay, ngunit malinis at maayos na nakasabit. Nang makita iyon ni Marco, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Inihanda na nito ang lahat para sa anak ng may buong pag-iingat. Lumapit siya at marahang nagsalita para ipaalam na dumating na siya. Lumingon si Isabel, bahagyang nagulat ngunit hindi nagpakita ng inis. Tinanong niya kung kumain na ba ito ng hapunan. Umiling si Marco at sinabing wala siyang ganang kumain. Gusto lang niyang tumulong sa ilang gawain kung papayagan siya. Nag-alinlangan si Isabel ngunit sa huli ay tumango. Sinabihang ipasok ang ilang bag ng lumang gamit. Sumunod si Marco. Pagpasok niya dala ang mga bag. Iginala niya ang kanyang mga mata sa silid. Maliit ang bahay. Simple. Ngunit maayos at malinis. May isang kuna na sa sulok at sa ibabaw nito ay isang kulay asul na kumot na maayos na nakatupi. Tinitigan ni Marco ang kuna ng matagal. Iniisip ang araw na hihiga roon ang sanggol. Ang maliliit na kamay na hahawak sa kanya. Ang isiping iyon pa lang ay nagpapaluha sa kanya. Tinanong siya ni Isabel kung bakit siya natigilan. Sinabi niyang sinusubukan niyang isipin ang magiging buhay nito. Natigilan si Isabel, yumuko, at sinabing, hindi magiging madali ang buhay na ito. Pero matagal na akong handa. Hindi ito sinabi ng may pighati, kundi bilang isang taong sapat na ang pinagdaanan para harapin ang lahat ng may kalmado. Lumapit pa si Marco. Pinapanatili ang sapat na distansya. Sinabi niyang gusto niyang maging bahagi ng buhay na iyon, na ibahagi ang pasanin sa halip na hayaan itong mag-isang magpatuloy. Huminga ng malalim si Isabel at umupo sa upuan. Naintindihan ni Marco na marami itong iniisip. Kumuha siya ng isa pang upuan at umupo sa tapat nito. Sa loob ng ilang segundo, nagkatinginan lang sila at ang katahimikang iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Kung bukas, hilingin sa'yo ni Chloe na pumili, sino ang pipiliin mo? Ang tanong na iyon ay parang kutsilyong tumama sa pinakamahinang bahagi ng puso ni Marco. Akala niya, kaya niyang panatilihin ang lahat. Ang kasal kay Chloe, ang farm stay, at ang pagiging ama. Ngunit ngayon, naintindihan niyang hindi siya maaaring nasa dalawang panig. Hindi niya maaaring itayo ang isang bagong hinaharap habang iniiwan ang nakaraang may anyo ng isang sanggol. Tiningnan niya si Isabel at sinabing hindi pa niya alam kung paano haharapin si Chloe. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Hindi niya hahayaang magdusa pa si Isabel at ang sanggol.
Nang marinig iyon ni Isabel, lumungkot ang kanyang puso. Ilang beses niyang hiniling ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon, na binitiwan na, natatakot siyang lalo lang itong magdulot ng sakit sa kanilang dalawa. Sinabi niyang ang kailangan niya ay hindi isang malaking pangako, kundi ang katatagan nito sa bawat araw. Kung gusto talaga niyang maging ama, hindi niya ito pipigilan. Ngunit kung bumabalik ito dahil sa pag-ibig, gusto niyang pag-isipan pa nito dahil hindi na siya sapat ang lakas para masaktan muli. Tumango si Marco, naramdaman ang takot ni Isabel. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, ngunit hindi niya magawa. Sa huli, tumayo na lang siya at sinabing babalik siya kinaumagahan para ihatid ito sa check-up kung papayag ito. Tiningnan siya ni Isabel. Bahagyang nagbago ang kanyang mga mata. Hindi siya tumanggi. Alam ni Marco na iyon ay isang magandang sinyales at pinahalagahan niya iyon. Paglabas niya ng bahay, dumilim na. Ang ilaw sa kalsada ay lumikha ng mahahabang anino. Huminga ng malalim si Marco. Malinaw na naramdaman na nagbago na ang kanyang buhay. Hindi na tungkol sa mga mararangyang plano o ambisyon, kundi tungkol sa responsibilidad, pagmamahal, at mga tunay na bagay na matagal na niyang nakalimutan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, ngunit hindi agad nagmaneho. Tumingin lang siya sa maliit na bahay na may ilaw ni Isabel. Isang simpleng bahay, ngunit naglalaman ng bagay na matagal na niyang hindi napapansin. Pamilya, kinaumagahan, maagang gumising si Marco kahit halos hindi siya nakatulog. Buong gabi, si Isabel at ang sanggol lang ang nasa isip niya. Ang pakiramdam ng pagkakasala at pag-aalala ay patuloy na pumipiga sa kanyang puso. Pagsikat pa lang ng araw, umalis na siya sa kanyang apartment at nagmaneho papuntang Bulacan. Ang malamig na hangin ay gumising sa kanya. Alam niyang mahalaga ang araw na ito. Natatakot siyang baka magbago ang isip ni Isabel, na baka isipin nitong pansamantala lang ang kanyang ginagawa. Ngunit umaasa pa rin siyang bibigyan siya nito ng pagkakataon. Pagdating niya sa bahay ni Isabel, bahagyang nakabukas ang pinto at may maririnig na mahinang kaluskos sa loob. Kumatok siya ng marahan bago pumasok nang marinig ang tuloy. Nakaupo si Isabel sa upuan, bahagyang hinihilot ang likod. Tila napagod ito ng husto kagabi. Nang makita iyon ni Marco, lumungkot ang kanyang puso. Tinanong niya kung masakit ba. Ngunit umiling lang ito at sinabing dahil malaki na ang bata kaya mahirap matulog. Ang simpleng sagot na iyon ay nagdulot ng awa sa kanyang dibdib. Sana'y naroon siya sa tabi nito sa loob ng 8 buwan. Dahan-dahang tumayo si Isabel, isang kamay sa balakang. Ang isa'y nakasuporta sa tiyan. Agad na lumapit si Marco para umalalay. Ngunit bahagya itong umatras. Isang kilos na hindi pagtanggi, kundi isang reflex para protektahan ang sarili. Tumango si Marco at umatras din ng bahagya. Naintindihan niyang hindi pa nito kayang magtiwala ng buo. May pag-aalinlangan sa pagitan nila. Ngunit hindi na ito katulad ng distansya noong una. Para silang dalawang taong sinusubukang hanapin muli ang paraan para magkasama nang hindi na muling magkakasakitan. Matapos maghanda, nilak ni Isabel ang pinto habang naghihintay si Marco sa labas. Dahan-dahan siyang naglakad dahil sa laki ng kanyang tiyan. Sumabay si Marco, binabagalan ang bawat hakbang para kung sakaling mawalan ito ng balanse, agad niya itong masasalo. Pagpasok sa sasakyan, binuksan ni Marco ang aircon sa mahinang setting at inayos ang upuan para maging komportable si Isabel. Ang maliliit na kilos na iyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Isabel na bahagyang nagpalambot sa kanyang puso. Ang daan papunta sa klinika ay hindi mahaba. Ngunit ang hangin sa loob ng sasakyan ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Gustong magsalita ni Marco, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa huli,
Tinanong niya kung nakatulog ba ito ng maayos. Sumagot si Isabel ng maikli ngunit hindi malamig. Sinabi niyang gutom siya ngunit kaunti lang ang kaya niyang kainin sa umaga. Agad na lumiko si Marco sa isang maliit na lugawan sa tabi ng daan, kung saan may lugaw na may lotus seeds na dati nitong paborito. Nang dalhin niya ang lugaw sa sasakyan, bahagyang natigilan si Isabel. Naalala ang isang taong gumawa na rin nito para sa kanya noon. Habang nasa klinika, hindi inalis ni Marco ang tingin kay Isabel. Nang turn na nito, inalalayan niya ito sa tuwing tatayo o uupo. Ang mga kilos na iyon ay napakanatural na kahit si Isabel ay napatingin sa kanya ng mas matagal. Ang lalaking ito ay hindi na katulad ng lalaking umalis. 8 buwan na ang nakalipas. Nang i-ultrasound na si Isabel, tumayo si Marco sa tabi. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng malinaw ang kanyang anak. Isang maliit na anyo, kumpleto. May maliliit na kamay na nakakuyom, mga paang gumagalaw, at ang tibok ng puso na umalingawangaw sa speaker. Ang tunog na iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Marco. Naramdaman niya ang isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila ng sanggol. Sinabi ng doktor na malusog ang bata ngunit bahagyang anemic si Isabel kaya kailangan nitong magpahinga. Nang marinig iyon, lumingon si Marco kay Isabel ng may pag-aalala. Tinanong niya ang doktor ng lahat ng detalye. Napangiti ang doktor at sinabing huwag masyadong mag-alala. Kailangan lang iwasan ang mabibigat na gawain. Habang nagpapayo ang doktor, marahang ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa gilid ng kama, na para bang nag-aalok ng suporta. Tiningnan siya ni Isabel at nakita ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata. Pag-alis sa klinika, si Marco na ang unang nagdala ng gamot at reseta. Sinabi niyang mula ngayon, sa bawat check-up ni Isabel, gusto niyang sumama. Hindi sumagot si Isabel, ngunit ang hindi niya pagtutol ay sapat ng sagot. Inihatid niya ito pauwi at bago umalis, sinabi niyang gusto niyang tumulong sa paghahanda para sa panganganak. Natigilan si Isabel, nag-isip, at sa huli ay sinabing, kung gusto mo, pwede mo akong tulungang bumili ng ilang kulang na gamit. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Marco. Bago umalis, tinanong niya si Isabel, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong maging tunay na ama ng anak natin? Tiningnan siya ni Isabel, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya agad sumagot, ngunit hindi rin siya tumanggi. Sinabi lang niyang, panahon ang magsasabi. Hindi iyon isang pangako, ngunit isang pag-asa. Pag-alis ni Marco, naramdaman niyang nagbago na ang lahat. Mas maliwanag ang kalangitan. Mas banayad ang sikat ng araw. Alam niyang nasa bungad siya ng 2 bagay, pagbabayad sala at pagsisimula muli. At sa pagkakataong ito, hindi na niya palalampasin ang anumang pagkakataon. Matapos ang check-up, nagmaneho si Marco pabalik sa syudad. Ngunit ang kanyang puso ay pabigat ng pabigat sa bawat kilometrong tinatahak. Wala na siyang focus para pagmasdan ang paligid. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tanong. Ano ang mga pinagdaanan ni Isabel sa loob ng 8 buwan? At bakit niya kinailangang tiisin ang lahat ng mag-isa? Nang nasa syudad na siya, tumunog ang kanyang telepono. Si Chloe. Ang pangalan nito sa screen ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kung saan magsisimula. Sa huli, sinagot pa rin niya. Ang boses ni Chloe ay kalmado ngunit may halong inis. Tinanong niya kung bakit hindi ito pumasok sa opisina. Napostpone raw ang meeting dahil sa kanyang pagliban. Hindi nagpaliwanag si Marco. Sinabi lang niyang mayroon siyang mas mahalagang personal na bagay na dapat asikasuhin. Ang sagot na iyon ay nagpatigil kay Chloe ng ilang segundo.
May kinalaman ba asto kay Isabel at sa bata, di ba? Mariing tanong niya. Pumikit si Marco. Wala siyang ibang pagpipilian kundi aminin. Hindi nagalit si Chloe, ngunit tumalim ang kanyang boses. Saan patutungo ang kasal natin? Anong sasabihin natin sa mga pamilya natin? At saan ako lulugar kung biglang lilitaw ang ex mo na malapit ng manganak? Bawat tanong ay pabigat ng pabigat sa puso ni Marco. Alam niyang inilagay niya si Chloe sa isang mahirap at hindi patas na sitwasyon. Ngunit alam din niyang kung tatalikuran niya ang responsibilidad kay Isabel at sa bata, magiging isang taong hindi niya kayang respetuhin ang sarili niya. Sinabi niya kay Chloe na kailangan niya ng panahon para ayusin ang lahat, na hindi niya kayang talikuran ang bata. Sumagot si Chloe na naiintindihan niya, pero hindi niya kayang tanggapin. Hindi raw siya sapat ang kabaitan para pakasalan ang isang lalaking may ugnayan pa sa dating asawa sa pamamagitan ng isang anak. Marco, sabi niya bago ibaba ang tawag. Ayokong makipaglaban sa isang babaeng sobra ng nagdusa. Pero ayoko ring pakasalan ang isang lalaking hati ang puso sa dalawang lugar. Napatay ang telepono. Naiwan si Marco sa sasakyan. Mahina ang hawak sa manibela. Hindi niya masisisi si Chloe. Tama ito. Ngunit hindi rin niya kayang iwan si Isabel at ang bata. Tila itinutulak siya sa isang sangandaan kung saan, kahit anong landas ang piliin, may masasaktan. Nagpunta si Marco sa isang parke. Umupo siya sa isang bench. Pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan. Pakiramdam niya'y naligaw siya sa buhay ng ibang tao. Naalala niya si Chloe, ang kanilang mga pangarap. Ngunit agad itong napalitan ng imahe ni Isabel na Nadina, na nakaupo sa harap ng bahay, hirap sa paghinga. Ang kontrast na iyon ay parang pumupunit sa kanyang puso. Bigla, naalala niya ang sinabi ni Isabel. May nagsabi sa akin na ayaw mo na akong makita. Alam na niya ang tungkol sa kanyang ama. Ngunit may kutob siyang hindi lang ito. Ang paraan ng pagkakasabi ni Isabel, ang pagyuko nito, ay nagparamdam sa kanya na may iba pang katotohanan. Naisip niya si Chloe. Matalino ito, maabilidad, ngunit ambisyosa rin. At nang maalala niya ang sinabi ni Isabel, isang hinala ang sumibol sa kanyang isipan. Isang hinalang ayaw niyang paniwalaan. Kung totoo ito, kung si Chloe ang humarang kay Isabel, gaano kalaking sakit ang tiniis ni Isabel na hindi sana dapat. Huminga ng malalim si Marco at tumayo. Alam niyang hindi na siya maaaring umiwas. Sa halip na umuwi, nag-U-turn siya at nagmaneho papunta sa bahay ni Chloe. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo rito. Ang daan papunta sa bahay ni Chloe ay parang isang taon sa haba. Pagdating, huminga siya ng malalim sa harap ng gate ng mansyon. Ang hangin doon ay napakatahimik, napakaayos. Malayong malayo sa maliit at simpleng espasyo sa Bulacan kung nasaan si Isabel. Nang makita siya lumabas si Chloe, pagod ang mukha. Pumasok si Marco. Nang sumara ang pinto, alam niyang wala ng atrasan. Tiningnan niya si Chloe sa mata at diretsyong nagtanong, pinigilan mo ba si Isabel na makita ako pagkatapos naming maghiwalay? Natigilan si Chloe. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Nawala ang pagiging kalmado at kumpiyansa. Ilang segundong katahimikan ang namayani at alam ni Marco na ang katotohanan ay nasa harap na niya. Nakatayong hindi makagalaw si Chloe matapos ang tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkagulat at takot. Sinubukan niyang maghanap ng tamang salita, ngunit tila nawalan siya ng boses. Tinitigan siya ni Marco, hindi galit, kundi may malalim na pagkadismaya, na para bang napagtanto niyang nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Huminga ng malalim si Chloe at umupo sa sofa. Ang marangyang silid
ay biglang naging napakakulob. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Inamin niya na totoong hinanap siya ni Isabel pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Ngunit ayaw niyang magulo ang buhay ni Marco noon. Akala niya gusto lang makipagbalikan ni Isabel at dahil tapos na sila, hindi na dapat ito bumalik. Inamin niyang hinarang niya si Isabel sa harap mismo ng building kung saan nakatira si Marco at sinabing ayaw na nitong makita pa siya na may bago na itong buhay. Nang marinig iyon ni Marco, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Bawat salita ni Chloe ay parang pagtanggal sa mga natitirang piraso ng magandang imahe na mayroon siya para rito. Tiningnan niya si Chloe na parang hindi na niya ito kilala. Alam mo bang buntis siya noong mga panahong iyon? Tanong niya. Natigilan si Chloe. Kumurap-kurap at yumuko. Inamin niyang alam niya. Ang pag-aming iyon ay parang isang malakas na suntok sa dibdib ni Marco. Buntis na hinanap siya ni Isabel sa gitna ng desperasyon. At alam iyon ni Chloe. Ngunit pinili nitong magsinungaling sa kanilang dalawa. Ipinagkait nito ang pagkakataon ni Marco na malaman ang katotohanan. Ang karapatang alagaan ang babae at ang kanyang anak. Hindi na tumanggi si Chloe. Sinabi niyang natakot siyang mawala si Marco. Na baka bumalik ito kay Isabel dahil lang sa responsibilidad. Naniwala siyang kapag lumipas ang panahon, magiging maayos ang lahat. Isang matinding galit ang namuo sa dibdib ni Marco. Hindi dahil sa pagmamahal ni Chloe, kundi dahil ang pagmamahal na iyon ay itinayo sa pagnanakaw sa kanyang karapatang maging ama at sa karapatan ni Isabel na matulungan. Alam mo ba kung ano ang mga pinagdaanan niya? Tanong ni Marco. Mag-isa siyang nagpa-check up, nagbuhat ng mabibigat, tiniis ang lahat ng sakit at kalungkutan habang ako namumuhay ng komportable. Iniisip na tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Yumuko si Chloe, nagsimulang tumulo ang mga luha. Sinabi niyang hindi niya akalaing ganoon kalala ang sitwasyon. Akala niya'y malakas si Isabel at kaya nitong alagaan ang sarili. Umiling si Marco, hindi makapaniwala. Sinabi niyang walang karapatan si Chloe na magdesisyon para sa kanila. Paano mo nagawang harapin ang isang babaeng buntis, isang taong nasasaktan, at sabihin sa kanya na ayaw ko siyang makita? Umiyak ng husto si Chloe. Nawala ang kanyang dating katatagan. Sinabi niyang mahal na mahal niya si Marco at gusto lang siyang protektahan. Umatras si Marco, tinakpan ang muka. Hindi niya maisip ang eksenang nakatayo si Isabel sa harap ng bahay, umaasa. Tapos ay tinaboy ni Chloe. Ang lahat ng sakit na tiniis ni Isabel ay hindi sana nangyari kung nalaman lang niya ang katotohanan. Tuyo na ang kanyang mga mata. Masyado na siyang nasasaktan para umiyak pa. Tinitigan niya si Chloe ng matagal, puno ng pagkadismaya. Sinabi niyang ang ginawa nito ay hindi lang nakasakit kay Isabel, kundi sumira rin sa pagkataong inakala niyang mayroon ito. Hinawakan ni Chloe ang kanyang kamay. Sinabing itatama niya ang lahat. Hihingi ng tawad kay Isabel. Ngunit marahang inalis ni Marco ang kanyang kamay. Sinabi niyang ang kailangan ng pagbabayad sala ay hindi para kay Isabel, kundi para sa anak nila. Isang batang hindi pa man naisisilang ay mayroon ng simula na puno ng pighati dahil sa kasakiman ng mga nakakatanda. Tumayo si Marco, matatag ang tingin. Sinabi niyang hindi na niya kayang ituloy ang kasal na ito. Hindi niya kayang magtayo ng hinaharap sa pundasyon ng kasinungalingan. Napaupo si Chloe, nanginginig ang mga balikat. Tinawag niya si Marco ngunit hindi na malinaw ang kanyang boses. Tumalikod si Marco at umalis. Walang dagdag na salita. Mabibigat, ngunit desidido ang kanyang mga hakbang. Isinara niya ang pinto.
na para bang isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Paglabas niya, tumingala siya sa langit. Nagdidilim ang mga ulap, nagbabadya ng ulan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, nahanap niya ang katotohanang matagal nang nakatago. At ngayon, alam na niya kung saan pupunta, sino ang haharapin, at ano ang dapat gawin. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at nagmaneho pabalik sa daan na magdadala sa kanya sa babaeng naghihintay na isilang ang kanyang anak. Iyon na lang ang tanging lugar na kailangan niyang puntahan. Matapos ang mabigat na pag-uusap nila ni Chloe, umalis si Marco na may pakiramdam na gumuho ang mundo sa likod niya. Ngunit kasabay nito, isang bagong daan ang nagbukas sa harap niya. Mas malinaw at mas matatag. Nagmaneho siya pabalik sa Bulacan nang walang alinlangan. Bawat ikot ng gulong ay naglalapit sa kanya sa katotohanan tungkol sa sarili niya. Gusto niyang makasama si Isabel at ang kanilang anak. Pagpasok niya sa pamilyar na daan ng lupa, nagsimula ng magkulay abo ang langit. Ang hangin ay may amoy ng basang lupa. Nagbabadya ng malakas na ulan. Huminto siya sandali. Pinagmasdan ang maliit na bahay sa unahan. Ang dilaw na ilaw mula sa bintana ay tila ang tanging liwanag sa gitna ng madilim na kalangitan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ito ang tunay niyang tahanan. Pagbaba niya, narinig niya ang kulog sa malayo. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto at kumatok. Ilang sandali pa, lumabas si Isabel. Nagulat ito at bago pa makapagsalita, inunahan na siya ni Marco. Kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Pumasok si Marco. Ang silid ay maayos pa rin. Ngunit may ilang gamit na ng sanggol na bagong laba. Ipinasok para hindi maabutan ng ulan. Maingat siyang tiningnan ni Isabel. Sanay na itong protektahan ang sarili. Umupo si Marco. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon kay Isabel. Sinabi niyang nakausap na niya si Chloe. At alam na niya ang buong katotohanan. Malinaw niyang sinabi ang lahat. Natigilan si Isabel. Bahagyang nanlaki ang mga mata at yumuko. Ipinatong niya ang kamay sa tiyan na para bang pinoprotektahan ang anak. Ikinuwento ni Marco na inamin ni Chloe ang lahat. Habang nagsasalita siya, lalong tumatahimik si Isabel. Hindi siya nagulat. Hindi rin nag-react. Sa halip, huminga siya ng malalim na parang isang taong alam na ang resulta, ngunit ayaw ng pag-usapan. Sinabi niyang matagal na niyang gustong ikwento iyon, ngunit natatakot siyang isiping nakikiusap lang siya. Kaya pinili niyang manahimik at sarilinin ang lahat. Nang marinig iyon ni Marco, parang piniga ang kanyang puso. Tumayo siya, lumapit, at sinabing kung mayroong may kasalanan, siya ang unang dapat managot. Hindi niya naprotektahan ang kanilang pagsasama. Hindi niya naprotektahan si Isabel. Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang bawat segundong iniisip niya ang pag-iisang tiniis ni Isabel. Humingi siya ng pagkakataong mag-ayos. Tiningnan siya ni Isabel. May pag-aalinlangan pa rin. Sinabi niyang ayaw niyang kumilos lang ito dahil sa konsensya. Ayaw niyang lumaki ang anak sa isang pilit na pagbabawi. Gusto niyang manatili ito dahil gusto talaga nito, hindi dahil sa responsibilidad. Yumuko si Marco. Inaming hindi niya naiintindihan noon ang kahulugan ng pamilya. Sinabi niyang kung papayagan siya, gusto niyang makasama ang anak mula ngayon. Samahan ito sa paghahanda sa panganganak at maging bahagi ng bawat hakbang na pinalampas niya. Naramdaman ni Isabel ang isang malakas na emosyon. Matagal na niyang hinintay ang mga salitang ito. Ngunit ngayong naririnig na niya, natatakot siyang baka masaktan lang ulit. Ngunit ang mga mata ni Marco ngayon ay iba na. Wala na ang abalang lalaking puno ng ambisyon. Sa halip, mayroong katapatan, pagsisisi, at katatagan. Lumakas ang hangin sa labas at nagsimulang pumatak ang ulan sa yero.
Hinaplos ni Isabel ang tiyan nang sumipa ang bata. Agad na tumayo si Marco at nagtanong kung masakit ba. Umiling si Isabel. Malakas lang sumipa. Ngunit ang nag-aalalang tingin ni Marco ang nagpalambot sa kanyang puso. 8 buwan. Walang nagtanong sa kanya niyan. At ngayon, ang isang tanong na iyon ay nagsimulang magbukas ng pader na kanyang itinayo. Umupo si Isabel at sinabing, "Kailangan ko ng panahon." Kailangan niyang tingnan kung sapat ba ang katatagan ni Marco o dala lang ito ng emosyon. Tumango si Marco, hindi namilit. Sinabi niyang mula bukas, darating siya tuwing umaga para samahan ito. Gusto niyang patunayan sa gawa, hindi sa salita. Bigla, nagtanong si Isabel, "Natatakot ka ba?" Tinanong ni Marco kung ano ang ibig nitong sabihin. "Natatakot akong baka isang araw, makita mong masyadong mahirap ang buhay na ito. At iwan mo ulit ako." Lumapit si Marco, yumuko, at dahan-dahang sinabing ang tanging kinatatakutan niya ay ang mawala ang pagkakataong ito na maging isang tunay na ama. Oh. Lumabot ang mukha ni Isabel, ngunit hindi siya agad sumagot. Kailangan niya ng panahon para maniwala. Naintindihan iyon ni Marco. Tumayo siya para umuwi bago lumakas ang ulan. Ngunit paglabas niya, narinig niya ang mahinang tawag ni Isabel. Lumingon siya at nakita itong nakasandal sa pinto. Mas malambot ang tingin. "Bumalik ka bukas," sabi niya. "Hahayaan kitang ihatid ako sa check-up." Isang simpleng pangungusap. Ngunit para kay Marco, isa itong himala. Tumango siya. Gumaan ang puso. Paglabas niya, bumuhos na ang ulan. Ngunit ngayon, mas maliwanag kaysa dati ang daan sa harap niya. Ito na ang simula. At sa unang pagkakataon, handa na siya sa lahat. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nasa harap na ng bahay ni Isabel si Marco. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil hindi talaga siya nakatulog. Buong gabi, ang mga salita lang ni Isabel ang nasa isip niya. "Bumalik ka bukas." Isang maliit na pagsang-ayon na nagbigay sa kanya ng pag-asa. May dala siyang isang bag ng mga gamit na inihanda niya. Gatas para sa buntis, ilang kahon ng masustansyang lugaw, isang manipis na jacket, at iba pang maliliit na bagay. Paglabas ni Isabel, ang sikat ng araw ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kahinahunan. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na asul na bestida at maayos na nakatali ang kanyang buhok. Tiningnan siya ni Marco. Naramdaman ang pagbabago. Mas magaan na ang kanyang itsura, hindi na gaanong tensyonado. Binati niya ito at tumango si Isabel bilang tugon, saka tumingin sa bag na dala niya. "Ilang bagay lang na naisip kong kailangan mo," sabi ni Marco. Napangiti ng bahagya si Isabel. May halong pag-aalinlangan at init sa kanyang mga mata. Pumasok sila sa sasakyan at tinulungan siya ni Marco sa seatbelt. Maingat na hindi masyadong magtagal ang kanilang pagdikit. Nang magsimulang umandar ang sasakyan, sunod-sunod ang tanong ni Marco. "Pagod ka ba? Nakatulog ka ba? Gusto mo bang kumain muna?" Maikli ngunit hindi malamig ang mga sagot ni Isabel. Sa klinika, inalalayan niya si Isabel sa bawat kilos. Ang mga natural na kilos na iyon ay nagpatitig kay Isabel sa kanya ng mas matagal. Ang lalaking ito ay hindi na katulad ng dati. Habang nasa ultrasound, muling umaling-awngaw ang tibok ng puso ng bata. Tila huminto ang mundo para kay Marco. Nakita niya ang paggalaw ng anak, ang maliit na kamay na parang kumakaway. Sunod-sunod ang tanong niya sa doktor tungkol sa kalusugan ng bata. Napangiti ang doktor at sinabing, "Mukhang napakamaalaga mong ama." Ang simpleng papuring iyon ay nagpatuwid sa likod ni Marco. Nagpainit sa kanyang puso. Pagkatapos ng check-up, naglakad-lakad sila sa isang daan na may lilim ng mga puno. Nagtanong si Marco,
Noong mga panahong iyon, paano ka nabuhay? May tumulong ba sa'yo? Huminto si Isabel at tiningnan siya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga gabing hindi makatulog sa sakit. Ang mga araw na pagod na pagod. Ikinuwento niya ito ng kalmado na parang kwento ng iba. Nang marinig iyon, napalingon si Marco. Namumula ang mga mata. Alam niyang nagkamali siya, ngunit hindi niya akalaing ganito kalaki ang tiniis nito. Patawad, sabi niya, puno ng pagsisisi. Umiling si Isabel. Ang kailangan niya raw ay huwag na siyang iwan muli kung pinili na nitong manatili. Hindi na ako aalis, sabi ni Marco. Kahit gaano kahirap, mananatili ako sa tabi ninyong mag-ina. Ang pangakong iyon na hindi matamis, ngunit puno ng katatagan, ay nagpakilig sa puso ni Isabel. Nang hapong iyon, kumain sila sa isang tahimik na kainan. Habang kumakain si Isabel, pinagmasdan siya ni Marco. Napansin niyang mas payat ang mga kamay nito. Ngunit ang mga mata ay kasing ganda pa rin ng dati. Pagkatapos, nang aabutin ni Isabel ang mesa para tumayo, inabot ni Marco ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, natural na nagdikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang natigilan. Mabilis na binawi ni Isabel ang kanyang kamay, ngunit hindi pa dalos-dalos. Pauwi, tinanong ni Marco kung kailangan pa niya ng tulong. Sinabi ni Isabel na gusto niyang magpahinga. Ngunit bago siya umalis, tinawag siya ni Isabel at sinabing, "Salamat sa araw na ito." Ang simpleng pasasalamat na iyon ay sapat na para painitin ang puso ni Marco. Sa daan pa uwi, napagtanto niyang sa unang pagkakataon, nabubuhay siya para sa bagay na gusto talaga ng kanyang puso. Hindi ambisyon, kundi pamilya. Sa mga sumunod na araw, laging naroon si Marco. Tumutulong sa mga gawaing bahay, nagluluto, at sinasamahan si Isabel. Unti-unti, nasasanay na si Isabel sa presensya niya. Isang hapon, habang naglalakad sila, tinanong siya ni Isabel, "Pinagsisisihan mo ba na nagbabago ang lahat?" Sumagot si Marco na ang tanging pinagsisisihan niya ay ang hindi niya pagiging naroon 8 buwan na ang nakalipas. Ngumiti si Isabel. Sinabi niyang, dati siyang galit, ngunit ngayon, naiintindihan niyang ang pagpapatawad ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ang gusto lang niya ay kapayapaan para sa kanyang anak at kung maaari, isang tunay na ama. Nang hapong iyon, ipinakita ni Marco ang isang maliit na notebook. Nakasulat doon ang lahat ng kailangan para sa isang buntis. Mula sa pagkain, ehersisyo, hanggang sa schedule ng check-up. Tumingin si Isabel sa notebook. Nanlabo ang mga mata sa emosyon. Alam niyang ang mga sulat na iyon ay hindi pakitang tao. Ito ay patunay ng isang tunay na pagsisikap. Salamat! Mahina niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, naging mas natural ang kanilang samahan. Nagtutulungan sila sa paghahanda ng mga gamit ng bata. Minsan, sa pag-aayos ni Marco, napapatawa niya si Isabel dahil sa kanyang pagiging klutz. Isang tawang matagal nang hindi niya narinig mula rito. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng gamit, biglang napahawak si Isabel sa tiyan at napanghiwi sa sakit. Natarantang lumapit si Marco. Nagtatanong kung ayos lang ba ito. Tumawa si Isabel at sinabing normal lang iyon kapag malapit ng mga anak. Ngunit nang makita ang pamumutla ni Marco, marahan niyang hinawakan ang kamay nito at sinabing huwag masyadong mag-alala. Ang init mula sa kamay ni Isabel ay nagpatigil kay Marco ng ilang segundo. Isang gabi, tinanong ni Isabel kung paano niya sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanila. Sinabi ni Marco na hindi na niya hahayaang may humadlang pa. Haharapin niya ang lahat, kahit ang galit ng kanyang ama. Tiningnan siya ni Isabel ng may pag-aalala at pagmamahal. Ngunit sinabi lang ni Marco na sila ni Isabel at ng bata ang pinakamahalaga. Ang gabing iyon
ay nagtapos sa isang maliit na pangungusap mula kay Isabel na para kay Marco ay isang regalo. Bumalik ka ulit bukas, ha? At alam ni Marco na bawat salita, bawat hakbang na ibinibigay ni Isabel, gaano man kaliit, ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na mayroon siya. Mabilis na lumipas ang mga huling araw ng pagbubuntis. Bawat umaga, naroon si Marco, laging handang umalalay. Nagsimula nang magbago ang tingin ng mga kapitbahay. Hindi na ito mapanuri, kundi puno ng pag-unawa. Isang hapon, nakaramdam si Isabel ng matinding sakit. Napakapit siya sa kama. Agad na lumapit si Marco, nag-aalala. Sinabi ni Isabel na baka false alarm lang. Ngunit alam ni Marco na hindi na sila maaaring maging kampante. Agad niyang inihanda ang mga gamit na dadalhin sa ospital. Sa ospital, sinabi ng doktor na nagsisimula nang bumukas ang cervix ni Isabel. Inilipat siya sa labor room. Naghintay si Marco sa labas. Hindi mapakali. Bawat tunog mula sa loob ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa wakas, tinawag siya ng isang nurse. Kailangan daw ni Isabel ng suporta. Pagpasok niya, nakita niya si Isabel na hirap, basang-basa ng pawis. Ngunit pinilit pa rin nitong ngumiti. Ang kalangiting iyon ay nagpainit sa mga mata ni Marco. Umupo siya sa tabi nito. Pinunasan ang pawis at hinawakan ang kamay. Kung masakit, hawakan mo lang ng mahigpit ang kamay ko, sabi niya. Hinawakan ni Isabel ang kamay niya. Bawat matinding sakit, humihigpit ang hawak niya at humihigpit din ang hawak ni Marco. Sa gitna ng gabi, inilipat na siya sa delivery room. Hindi na pinapasok si Marco. Nakatayo lang siya sa labas, nakasandal sa pader, nagdarasal. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nang bumukas ang pinto, isang nurse ang lumabas. Nakangiti. Ligtas na po sila. Isang malusog na baby boy. Halos mapaluhod si Marco sa ginhawa. Ayos lang po ba si Isabel? Ang anak ko? Tanong niya. Tumango ang nurse. Pareho silang malusog. Tinabunan ni Marco ang kanyang mukha. Hindi napigilan ang pag-agos ng luha. Nang ilabas si Isabel, nakita niya itong pagod. Ngunit masaya, karga-karga ang kanilang anak. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang sumilay. Lumapit si Marco. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. Isang matinding emosyon ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa kanyang anak, tapos kay Isabel. Salamat, sabi niya. Nanginginig ang boses. Salamat sa pagdala mo sa kanya sa mundong ito. Tiningnan siya ni Isabel. Basa rin ang mga mata. Tumango ito. Isang kilos na nagsasabing mula ngayon, hindi na sila 2 taong magkahiwalay. Ngayon, sa harap nila ay isang bagong buhay na muling nag-ugnay sa kanila. Habang tinutulak ang kama ni Isabel papunta sa recovery room, naglakad si Marco sa tabi. Ipinatong ang kamay sa balikat nito. Alam niyang hindi magiging madali ang hinaharap. Ngunit alam din niyang, sa wakas, natagpuan na niya ang pinakamahalaga, ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, habang pinapanood niya si Isabel at ang kanilang anak na mahimbing na natutulog, alam niyang hindi na niya sila bibitawan pang muli. Ang kwento ni na Marco at Isabel ay isang malalim na patunay sa kung gaano karupok ang kaligayahan at kung gaano kahalaga ang responsibilidad sa pag-ibig. Ipinapakita nito na kahit gaano kaganda ang isang relasyon, maaari pa ring masira kung kulang sa pag-unawa at pagsasama. Akala ni Marco, nawala na ang pagmamahal niya kay Isabel. Ngunit hindi niya namalayang ang sarili niyang kapabayaan, kawalang interes, at mga personal na ambisyon ang nagtulak kay Isabel sa kalungkutan. Ang unang aral ng kwento ay ang pagmamahal sa isang tao ay hindi lang sa mga panahong madali, kundi lalo na sa mga sandaling siya ay mahina, nasasaktan, at nangangailangan. Kapag wala tayo sa mga panahong iyon,
ang pag-ibig ay unti-unting nagiging isang salita na lamang. Gayunpaman, ang kwento ay hindi lang tungkol sa pagkakamali, kundi tungkol din sa pagkakataong magtama. Nang malaman ni Marco ang katotohanan, hindi siya tumakbo. Hinarap niya ang kanyang pagkakamali, ang babaeng minsan niyang iniwan, at ang anak na hindi niya alam na mayroon. Ang paglago ni Marco ay hindi nagmula sa tagumpay sa trabaho, kundi sa sandaling napagtanto niyang ang tunay na kaligayahan ay nasa pagprotekta sa mga taong mahal niya. Ipinapaalala sa atin ng kwento na lahat ay maaaring magkamali. Ngunit ang halaga ng isang tao ay nasa kakayahan niyang harapin ang pagkakamali at buong tapang na itama ito sa gawa, hindi sa salita. Ang niyang kwento ay nagpapakita rin ng lakas ng isang babae. Pinagdaanan ni Isabel ang pinakamalulungkot na buwan, ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang katatagan ay hindi isang maskara, kundi isang pagpili para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Siya ay kumakatawan sa mga babaeng, gaano man kahina, ay nagiging matatag para sa kanilang mga anak. Ang aral dito ay karapat-dapat silang pahalagahan, mahalin, at samahan. Inilantad din ng kwento ang madilim na bahagi ng pagiging makasarili sa pag-ibig na ipinakita ni Chloe. Ang pagmamahal niya kay Marco ay naging pagnanais na angkinin ito kahit na makasakit ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang respeto, pag-unawa, at kabutihan. Sa huli, ang kwento ay isang paglalakbay ng paghilom. Bumalik si Marco kay Isabel hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil natanto niya kung ano ang tunay na mahalaga. Binigyan siya ni Isabel ng pagkakataon at ang pagsilang ng kanilang anak ang himalang muling nag-ugnay sa kanila. Ang kwento ay maganda dahil hindi ito nagmamadali sa isang perpektong wakas, kundi ipinapakita ang unti-unting paghilom sa bawat araw. Ipinapaalala nito na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagpili ng dalawang hindi perpektong tao na muling magsama. Piliin ang pamilya, responsibilidad, at pagmamahal. Kaya't ang pinakamalaking aral ng kwentong ito ay ang kaligayahan ay hindi nasa paghahanap ng tamang tao sa simula, kundi nasa pag-aaral kung paano maging tamang tao. Salamat sa iyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga bago naming kwento. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Kamusta po kayong lahat? Paki-comment naman po sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood. Gusto ko pong malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? Nagustuhan niyo po ba? Ibahagi niyo naman ang inyong mga saloobin sa comments. Saan man po kayo sa mundo, dalangin ko na palagi kayong ligtas, malusog, at payapa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At kung mayroon din po kayong mga kwentong gustong ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-comment yan. Sabik na sabik kaming marinig ang mga karanasan ninyo. Maraming salamat po. At mag-iingat kayo palagi.